At eto na nga ang part 2 ng swimming mini vlog namin sa Bataan. Dahil kami nga ang nahuli mula doon sa karagatan. Mula pala doon sa dagat. Kaya naman pagdating namin, napakarami ng tao dito sa inflatable. At pagkatapos ko nga kumain, nag-try na rin akong pumunta dyan. Sabi ko nga sa pamangkin ng asawa ko, kunin niya ako dahil hirap na hirap talaga akong tumawid. Hinahanap ko kasi yung asawa ko, hindi ko siya makita. Yun pala nandun sa kabila, hindi rin siya makatawid. Syempre guys, sa laki ba naman ng tiyan namin, talagang mahihirapan sa pagtawid. Kaya yung pamangkin na lang ng asawa ko yung tumulong sa akin. At pagdating ko nga dun sa gitna, halos hindi ako makagalaw dahil sa dami ng mga nagtatakbuhang bata, mga naghahabulan, ay talagang napakagalaw nitong inflatable na to. Hindi ko alam kung saan ako susot. Feeling ko kasi matutumba ako or sa bigat kong to, mababasag yung inflatable na to. Sabi ko baka mabutas at malunod kami. Pero nawala rin naman yung kaba ko dahil napakaraming lifeguard ang nakapalibot dito sa pool. At nandyan pa nga sila sa likod ko guys, siguro binabantayan ako, iniisip nila baka lumubog tong matabang to. At nung makita ko ang bumabagsak yung tubig na parang fountain doon sa may kuweba, ay lumipat ako dahil napakainit talaga. At nung hinahanap ko ay asawa ko doon, nakala ko nandun pa siya sa kabila. Yun pala, umahon na siya guys dahil nagtatawag na tong anak namin na naiwan dito sa may cottage. At hindi nga namin siya naisama dahil bawal pa nga daw siya, 3 years old below. Sabi ko nga doon na nga lang kami mamaya sa may kiddie pool. Ayan nga at pinadala ko yung cellphone sa asawa ko at ito nga ang mga nangyari. Hi guys! Welcome to my vlog. Like and share, follow yung Ito ka. Vlog yung kumasama. relax. Sorry ka talaga umubos lahat yan. Hanggang ngayon kumakain pa rin siya. Okay, Sprite. Hindi natin malaman talaga kung saan niya dinadala. Sila nga yung mga pamangkin ng asawa ko na nagpahinga muna dahil sobrang napagod dito sa dagat as inflatable. At nung bumalik nga ako dito sa cottage, hindi ko na talaga kinaya, nagbanlaw na talaga ako at nagbihis guys dahil sobrang init na. Hindi na kinakaya na maputi kong skin, baka naman masayang lang yung kojic ko. Charot! Gagaling ko nga magbihis, hindi ko na naabutan yung mag-ama ko nandun na daw sa may wave pool dahil 15 minutes nga lang yon. Kaya naman sinundan ko sila, bit-bit ko itong payong at baka ako'y masunog at makitim pa. Sa sobrang lawak nga nitong lugar na to, nalalayuan na nga ako sa nilakad ko guys. Pagdating ko nga dun sa likod, sabi ko asa na ba tong wave pool na to? Nandun pa pala sa dulo. Naisip ko nga baka ako hindi ko maabutan yung wave pool na yun, dahil 15 minutes nga lang daw. At hindi nga ako nagkamali pagdating ko nga dun tapos na yung wave pool at nakita kong tatatlo na lang sila nandun, yung asawa ko, yung pamangkin niya at yung anak ko, napakatitibay sa init. Palibasa guys, napakalayo naman talaga ng binahe namin at bihira lang talaga to, kaya naman tsinaga talaga nila kahit sobrang init. Ayan yung asawa ko, nagtatago na nga dyan sa mga lilim ng puno. Dahil Lunes nga kami nagpunta, unti nga lang tao dito, halos kami lang din ang naliligo. Pero may nakita kami pa unti-unting dumating, pero dun lang sila nag-stay sa may wave pool. Dahil hindi ako makalapit sa kanila, sobrang init, dito muna ako nag-stay sa may puno ng nyog. At may nakita nga ako ditong buko, itinabi ko muna siya guys, mamaya ka ako babalikan ko. Pero pagbalik namin, wala na siya, may kumuha na palang iba. Dahil init na nga ako kakatanaw sa kanila. Sabi ko nga ay pumunta na kami dun sa may kiddie pool para naman medyo malilim sa gitna dahil mayroong mga nakaset up doon guys na palaruan. At pagdating nga namin doon ay onti na lang yung mga naliligo dahil nagpapahinga na nga rin sila dahil tanghali na nga yan. Pero itong anak ko, kita nyo naman active na active talaga kahit sobrang init. Yung tatay niya nandun ata sa may ilalim. Ayan, palangoy-langoy na rin. Sabi ko nga sa kanya, bantayan niya baka ako. Pag nagpadulas siya, matalisod at baka mauntog yung ulo. Pero guys, nakita niyo yung lalaking humarang sa camera. Yun yung lifeguard. Hindi talaga sila umaalis sa isang pool kapag meron pang naliligo. Dahil nakalugay nga yung buko, ramdam na ramdam ko talaga ang init at itinali ko na nga muna. At ngayon naman, binalikan ko yung anak ko. Ayun, nandun pa rin siya, palangoy-langoy sa may pool kahit sobrang init. Hindi talaga siya sumisilong. At iniikot niya nga talaga yung buong pool. Hinayaan ko na nga lang siya guys dahil alam ko namang sabik na sabik talaga siya sa swimming. Pagdating nga namin dun sa bahay, sa CR na naman siya maliligo.
Sobrang safe nga lang 'to dahil mababaw lang para sa bata, pero siyempre iingatan niyo pa rin yung mga anak niyo. Kung gusto niyo rin pumunta dito guys, malayo nga lang sa Morong, Bataan sa Alexa Water Park and Resort. 599 nga yung entrance fee at yung anak kong 3 years old ay libre na nga siya. At napagdesisyonan nga namin umuwi na sa cottage, sabi ko, at pila-pila na naman ang magbibihis at magbabanlaw niyan. Habang pabalik nga sa cottage ay nag-aaway sila mag-ama dahil gusto pa ng anak ko maligo. Pero sabi ko tama na, sa susunod naman, doon naman sa bahay. At nagagalit talaga siya guys. Ayan, at nakapagbihis na nga kami, pabalik na kami sa bus dahil mga 4 daw at aalis na nga rin kami dahil ilang oras nga yung biyahe pabalik sa Montalban. At masasabi kong napakasulit nga ng gala namin ito kahit sobrang malayo ang aming ibinahe. Dahil napaka-enjoy nga at sobrang pagod pero napakasaya talaga ng na-experience namin, lalo na yung anak ko. Kaya nga yung asawa ko hindi na maihakbang ng maayos yung mga paa niya dahil pagod na pagod daw siya, masakit daw yung hita niya sa kakalangoy. Kaya naman guys, kung may budget lang din naman kayo, pumunta na rin kayo dito, napakasaya talaga at nakaka-relax. Dito lang yan sa Alexa Water Park and Resort sa Morong, Bataan. Hindi kayo magsisisi dahil napakaganda na nga ng lugar at napakababait pa ng mga staff nila. Safe na safe nga kayo dahil marami silang lifeguard. At nung pauwi na nga kami, hindi nga ako nagkamali guys. Nakita nyo naman yung anak ko. Ako nagugutom pero siya tulog na tulog sa sobrang pagod. Ganito daw talaga guys kapag sobrang nag-enjoy yung anak nyo. O siya guys, hanggang dito na lang ang aking kadaldalan. Maraming salamat sa panonood.